For better or for worse. Hindi pa man kasal ang magpartner noon na sina Clay at Ellie, nasubok na niyan ang kanilang halos isang dekada ng relasyon. Nung mga panahon daw kasi na down at kailangan ni Clay ng suporta mula kay Ellie dahil na comatose ang kanyang ama, mas pinili pa raw nitong si Ellie na mag-iinom kasama ang mga barkada nito kesa sa damayan at tulungan siya na siyang naging turning point na nga ng kanilang relasyon. At ang masaklap pa, isang buwan matapos nilang maghiwalay. Tila nakalaya pa nga itong si Ellie at nababalitaan na lamang ni Clay na nakikipag-date na sa iba't ibang babae. Aba, ganoon? Kausapin na nga po natin agad itong si Klein mula sa Leyte. Clay, magandang tanghali sa iyo, Clay. Hello po, good afternoon po. Tama ba ang pagbanggit ko sa pangalan mo na Clay? Yes po. Ayan, 9 years ang itinagal ninyo halos sa isang dekada rin. Pero doon ba sa 9 years na yon, Clay, kumusta bang partner naman itong si Ellie? Okay naman po siya na partner. Actually, maalaga po siya and Mm, wala pong naging third party na involved during our 9 years together. oo. Pero yun nga lang po na nung panahon na kailangan ko siya, doon naman po siya nawala and inuna niya po yung sugal kaysa po sa akin. Ayun, yung pagbabarkada niya rin, ano? Oo, doon Yes talaga po. siya. Ibig sabihin na timing. Kasi nga, dahil sa nagkasakit, itong si daddy mo, doon pa naman na timing na naloko itong si Clay kasama ang barkada. Opo. No, so tingin mo naman kumbaga pwede pang ma-reconcile sana Pero nagulat ka ba nung talagang tinuloy na ang hiwalayan? Sino ba nagsabi na maghiwalay na kayo? Ikaw ba o itong si Ellie? Ako po yung nakipaghiwalay kasi during that time po na busy po ako sa father ko nagbabantay sa ospital. Hmm, Wala na po siyang paramdam and naku. magcha-chat lang po siya, good morning, good night, gano'n na Oo. lang po and never niya po akong pinuntahan do'n and then um, yun po naging busy din siya sa sarili niyang buhay and Mm. after po nung brinake ko po siya, blinak ko siya and Oh, then akala ko susuyuin niya ako or pupuntahan niya ako do'n. oo. Pero never niya po akong pinuntahan at never niya akong sinuyo. And Oh. then after 3 days po ng breakup namin, namatay yung father ko. Hmm. And ang ginawa ko po, in-unblock ko kasi akala ko Baka may pupuntahan niya message. ako, dadamayan niya ako Mm. kasi down na down ako that time. Pero Mm. ang nangyari po, chinat niya lang po ako ng condolence, ganun lang po. Yun And lang. then, yes Wala po, nang condolence mahabang lang. litanya. Na-meet niya naman yung Wala. tatay mo, I guess, doon sa halos isang dekada niyong pinagsamahan. Yes po, at close na close po sila nung Aba, father ko. aba. Tapos ganun lang. Condolence and Y then that's it. Opo, yun lang po. And then, yun nung, first lamay po ng father ko, pumunta siya dun sa bahay namin Mm, and akala ko, susuyuin niya ako or dadamayan niya talaga ako. mm, Pero, pinapansin ko po siya nung time na yun, pero parang siya pa po yung galit and never niya po akong parang hindi siya natutuwa na kinakausap ko siya, yung itsura niya po. So yun, na-irritable. yes po. Mm. Ayan. So ibig sabihin, Clay, medyo talagang bago nangyari yan, ano, very uncharacteristic yung kay ano no, kay Ellie, sabi mo nga ah, close sila, naging close sila nung yumao mong tatay. Pumunta siya sa lamay para naiirita sa'yo kapag ka kinakausap mo. Hindi ka na sinuportahan nung naghihingalo o nakikipaglaban pa lang yung tatay mo. Good morning at good night na lang yung mga messages sa'yo. Pero gaano katagal nangyari yun? Ano ba? In a matter of weeks lang? Days lang? Bago siya nagbago ng husto? Or matagal-tagal din? Um, Ano po, bali nag-stay po kasi kami sa hospital more than a month. And Mhm. then, yun po, sa more than a month na yun, parang 3 beses niya lang po ako pinuntahan doon. And madalang na po kaming nagkikita since busy na po ako. And siya naman po, naging busy nga sa kung Mm. ano-anong bagay.
Pero Clay, doon ba sa mga pag-uusap ninyo, no? Syempre, sabi mo nga, yun pala, meron palang 3 beses na bumisita sa nagpaparamdam ba siya or meron ba siya mga sinasabi mga issue sa relationship ninyo? Well, alam mo naman na meron ngang merong kailangan kang mas atinan, ano, mas priority yung tatay mo nung oras na yon, nung mga panahon na yon. Pero baka naman hindi mo napansin na meron palang gustong sabihin itong si Ellie. Wala po, never po kaming nag-usap about sa relationship namin at that time. Mm. And pagpunta lang po siya do'n, kakain lang po kami saglit and then aalis na po siya. Hindi na lumalalim ang mga usapan. Ay, hindi na po. Ayan, okay. So, ikaw ba sa tingin mo ay hindi na rin kailangan pang ipilit yung ganong klase ng pag-alis ng tao? Yes po, kasi Hmm. uh, kung nung mga panahong down na down ka nga, hindi ka niya nasamahan, what if pa kapag kayo na talaga. So, yun po. Yun nga po yung parang naging pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Mm. Naiwan po yung tao na hindi ko na po nakikita yung halaga ko sa kanya. Ayan. And sabi mo nga pagkatapos na mailibing ang tatay mo, ilang ano lang, ilang buwan lang nakikipag-date na siya sa iba't ibang mga babae. Yes po, nababalitaan ko na lang po. Nababalitaan mo na at hindi ka na rin talaga sinuyo, hindi ka na kinaibigan, wala na siyang pakialam, i-block mo ako, i-unblock mo ako sa social media, may makapag-message tayo sa isa't isa, I don't care anymore. So hindi mo na rin na pinagtagal yung ganoong thought na baka ikaw naman yung nag-isip na naghabol-habol. Kasi may mga ganyan mga karelasyon ha. 9 years yun. Nag-invest din ako sa iyo ng panahon, ng effort, ng pagmamahal, of course. 'Di ba? Kaya nga halos umabot tayo ng 1 dekada. Ikaw ba, tinalikuran mo na lahat yon, Clay, at mas tinignan mo na, ay hindi, blessing in disguise na to. Nagpakilala na eh. Buti nga hindi kami kinasal eh. Mm. Yes po, nung una, nag-antay po talaga ako, inantay ko na suyuin niya ako. Mm. And syempre as babae, ayoko din naman po na ako yung maghabol sa kanya. Kahit na nung time na yan, mahal na mahal ko po siya. And uh, inantay ko lang po talaga siya na suyuin niya ako kasi alam niya naman po na may pinagdaanan ako that time pero hindi niya ako sinamahan. So parang ang sinasabi ko po is sa kanya din lang naman po nagmula yung dahilan kung bakit kami naghiwalay. So, inantay ko lang talaga na suyuin ako pero never po niya akong sinuyo. So, ang sabi ko po talaga, baka ito na talaga yung sign na binigay ni Lord na dapat na talagang tapusin yung 9 years na yun. Kasi po, ang mabigat, mas gumagaan pag binibitawan. Mm. Pero syempre mas maganda rin na nabigyan ng kalinawan kung hindi ka rin ba nagkulang doon sa mga ano no, doon sa mga pangyayari. Naghiwalay kayo nang hindi mo na nang inalam mo naman kung wala talaga siyang issue na hindi masabi sa na nasabay nga doon sa issue sa tatay mo noon na kailangan yung mas asikasuhin muna. Nagsasabi po ako sa kanya nung time na yun, chinachat ko siya na Mm. parang gusto ko na umayos kami, parang ganun po na Mm. gusto ko na mag-usap kami. And then siya parang busy busy nga po at hindi niya talaga ako nire-replyan na siya po kasi yung tipo ng tao na ayaw niyang pinag-uusapan yung mga bagay-bagay. So, Mhm. yun po, hinayaan ko na din lang. Kung hinayaan niya ako, hinayaan ko na din lang po. Okay. Ayan. So, yun na rin yung sagot niya. O, yung kung ayaw na makipagpaliwanagan, yun na yun. Ayaw na niyang pag-usapan. At least Yes nag-effort po. ka. 'Di ba? Kaysa Yes po. ipilit mo pa, pagpaliwanagin mo, yung taong ayaw ka nang kausapin, ang hirap nun, ah. Oo. O para ka nakikipag-usap sa bato na umuugong na lang pero kung ano na lang lumabas sa bibig o baka masaktan ka pa, eh wag mo nang pilitin. O at sana nga po magsilbing aral din para sa iba itong nangyari kay Clyde, 'di ba? Na o sige na mag-move on na, wag nang pilitin kahit pa nga ang tagal na sana ng pinagsamahan natin. Kung ngayon mo naisipan na umalis sa buhay ko, iwanan ako sa panahon na pinaka-vulnerable ako at sa panahon na kinakailangan ko sana yung boyfriend ko o yung partner ko na pinili ko for the past 9 years, eh, namatay ang tatay ko.
yung makikiramay man lang bilang isa sa mga closest sa akin sa nakaraang 9 na taon, hindi na rin naibigay sa'yo, yun na yung mensahe doon. Hindi ka na nga rin talaga importante para sa kanya. Clay, ano ang mensahe mo para kay Ellie sa mga oras na ito? Go ahead. Ang message ko lang po for him na sana umayos na siya and sana maging masaya siya kasi ako simula nung nawala kami, natutunan kong mahalin lalo yung sarili ko at natutunan kong maging masaya kahit nawala siya sa buhay ko. Yun po. Ano na bang balita sa kanya ngayon? Masaya na ba? Actually, okay po kami ngayon, nagkakausap po kami and Ah, alam niya po na shinare ko tong story mm, namin dito. So, alam niya din po oo. na i-air ngayon. So, siguro po masaya siya. Hindi Yeah. ko naman po siya kinakamusta kasi. Yun po. Ayan. In a relationship na ba siya? Wala po akong balita. Okay. Ayan. O baka mamaya, baka mag-chat sa'yo. Balitaan mo na lang ulit kami. Maraming salamat, Clay, sa pag-share at pagbabahagi nga sa amin para makapulutan ng aral ng ilang mga tagapakinig natin na pwedeng pinagdaraanan yung ganitong klase rin ng problemang pinagdaanan ninyo ng ex-jowa mo na si Ellie. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.